Noong Mayo 2023, nagdedesenyo ako ng mga poster sa iglesia. Napansin ng leader na maayos ang mga kasanayan ko at iniangat ako bilang leader ng pangkat. Talagang nasiyahan ako nang makitang may tiwala sa akin ang leader. Pero may ilan din akong inalala. Dati, miyembro lang ako ng pangkat at maliit na bagay lang na mas mahina ang kasanayan ko sa papel na iyon. Pero ngayon, naisa na akong leader ng pangkat. Mas mataas na ang mga hinihingi. Maaabot ba ng kasalukuyang antas ng kasanayan ko ang mga hinihinging ito? Sobra akong mapapahiya kung hindi ko kakayanin ang trabaho at matatanggal ako. Noong hindi ako leader ng pangkat, medyo maganda ang impresyon sa akin ng mga kapatid ko. Pero kung malalaman nila ang aktual na antas ng kasanayan ko, iisipin ba nilang nagkukunwari lang ako at nawala akong tunay na talento? Hindi ba't masisira niyon ang magandang impresyon nila sa akin? Sa sandaling iyon, ipinaalam ng leader ang ilang issue sa isang poster ng pelikulang dinisenyo ko. Talagang napahiya ako at nag-alala ako kung ano ang iisipin sa akin ng leader. Iisipin ba niyang masyadong mahina ang mga kasanayan ko para magbigay ng gabay at pangangasiwa? Nang maisip ko iyon, nakahanap ako ng isang kompromiso. Kapag nagtatalakay ng mga issue, hindi ako magsisimula sa pagbabahagi ng opinyon ko at hahayaan kong maunang magsalita ang iba. Kung magkakaayon ang mga opinyon ng lahat, gagayahin ko ang mga iyon. Pero kung hindi, magsasalita ako ng malabo. Sa ganitong paraan, kahit makagawa ng mga pagkakamali, hindi malalantad ang mga pagkukulang ko at hindi ako mapapahiya. Noong isang beses, tinatalakay namin ang isang disenyo. Sa palagay ko ay may ilang issue sa komposisyon, pero hindi ako sigurado. Nag-alala ako, namamali ako at hahamakin ako, kaya hindi ako nagkusang magbahagi. Kalaunan, nang tanungin ng leader ang opinyon ko, kinabahan ako. Pero sa panlabas, nagkunwari akong kalmado. Sabi ko, kapareho ng sa lahat ang opinyon ko. Wala akong nakikitang ano pa mang issue. Tumango ang leader at wala nang ano pa mang sinabi. Sa pag-iisip nito, ni hindi ko masabing hindi ko nauunawaan, hindi malinaw sa akin ang bagay na ito. Medyo sumama ang loob ko, pero inisip ko lang ito ng kaunti at nagpatuloy na. Kinabukasan, tinalakay namin ng leader ang isang plano ng disenyo. Medyo kinabahan ako. Matagal kong tiningnan ang disenyo, pero hindi ako naglakas loob na ibahagi ang opinyon ko. Natatakot ako kung ano ang magiging tingin sa akin ng leader kung magkakamali ako. Sa isa pang pagkakataon, nakapansin ako ng mga issue sa isang disenyo pero wala akong solusyon. Gusto kong magsalita ng matapat pero nag-alala ako kung ano ang iisipin sa akin ng leader kung magsasalita ako. Mapapaisip ba siya kung bakit ni hindi ko maayos ang ganoong kasimpleng problema? Iisipin ba niyang masyadong kulang ang mga kasanayan ko? Dahil sa pag-iisip ko nito, hindi ako nagsalita ng matapat. Nagkunwari akong malalim ang iniisip at sinabi ko sa leader, kailangan ko ng mas maraming oras para pag-isipan ang disenyong ito. Bakit hindi mo muna sabihin ang iniisip mo? Ibinahagi ng leader ang mga iniisip niya batay sa mga prinsipyo at hiningi ang pananaw ko. Pakiramdam ko ay bumibigay ang lupang kinatatayuan ko. Gusto kong maging matapat, pero parang silyado ang bibig ko.
Sa huli, sinabi ko, iyan mismo ang iniisip ko. Pagkasabi niyon, nabagabag ako na para bang nakalunok ako ng patay na langaw. Malinaw na hindi ko alam kung paano ito baguhin ng maayos. Pero nagkunwari akong alam ko ang gagawin para ipakitang may kakayahan ako at kaya kong suriin ang problema. Hindi ba't sinusubukan ko lang manlinlang at manloko ng mga tao? Talagang nabagabag ako. Nang patapos na ang araw, ramdam kong napagod ako at wala akong anumang nakamit. Sa mga devosyonal ko, napaisip ako, ang pagsusuri ng mga disenyo kasama ang leader ay pwedeng maging isang pagkakataon para mapabuti ang mga kasanayan ko. Isa itong mabuting bagay. Pero bakit pagod na pagod ang pakiramdam ko sa halip na malaya? Pagkatapos ay nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Ang pagtayo sa tamang lugar ng isang nilikha at ang maging isang ordinaryong tao, madali ba itong gawin? Hindi ito madali. Ano ang mahirap dito? Ito iyon. Pakiramdam lagi ng mga tao na maraming limbo at titulo ang nakapatong sa kanilang ulo. Binibigyan din nila ang kanilang sarili ng pagkakakilanlan at katayuan ng mga dakilang tao at Superman at nakikibahagi sila sa lahat ng pakunwari at huwad na pagsasagawa at pakitang taong palabas na iyon. Kung hindi mo bibitiwan ang mga bagay na ito, kung laging nalilimitahan at nakokontrol ng mga bagay na ito ang iyong mga salita at gawa, mahihirapan kang pumasok sa realidad ng salita ng Diyos. Magiging mahirap na huwag mainip para sa mga solusyon sa mga bagay na hindi mo nauunawaan at dalhin ang gayong mga bagay sa harapan ng Diyos ng mas madalas at mag-alay sa Kanya ng tapat na puso. Hindi mo ito magagawa. Ito ay dahil mismo ang iyong katayuan, mga titulo, pagkakakilanlan, at ang lahat ng gayong mga bagay ay huwad at hindi totoo. Dahil sinasalungat at kinukontra ng mga ito ang mga salita ng Diyos. Kaya nagagapos ka ng mga bagay na ito para hindi ka makalapit sa harapan ng Diyos. Ano ang idinudulot ng mga bagay na ito sa iyo? Dahil sa mga ito, nagiging mahusay kang magbalat kayo, magkunwaring nakakaunawa, magkunwaring matalino, magkunwaring isang dakilang tao, magkunwaring isang sikat na tao, magkunwaring may kakayahan, magkunwaring marunong, at magkunwari pa nga na alam mo ang lahat ng bagay, na may kakayahan ka sa lahat ng bagay, at na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Ginagawa mo ito para sambahin at hangaan ka ng iba. Lalapit sila sa iyo dala-dala ang lahat ng kanilang problema. Umaasa sa iyo at tinitingala ka. Kaya, para bang isinasalang mo ang iyong sarili sa apoy? Sabihin mo sa akin, masarap bang masalang sa apoy? Hindi. Hindi mo nauunawaan, pero wala kang lakas ng loob na sabihin hindi mo nauunawaan. Hindi ka makatalos, pero wala kang lakas ng loob na sabihin hindi ka makatalos. Halata namang nagkamali ka, pero wala kang lakas ng loob na aminin ito. Nagdadalamhati ang iyong puso, pero wala kang lakas ng loob na sabihin, sa pagkakataong ito ay kasalanan ko talaga. May pagkakautang ako sa Diyos at sa aking mga kapatid. Nakapagdulot ako ng malaking kawalan sa sambahayan ng Diyos.
Pero wala akong lakas ng loob na tumayo sa harapan ng lahat at aminin ito. Bakit hindi ka naglalakas loob na magsalita? Naniniwala ka. Kailangan kong ingatan ang reputasyon at limbo na ibinigay sa akin ng aking mga kapatid. Hindi ko maaaring madismaya ang mataas na pagtingin at tiwala nila sa akin. Lalo na ang mga inaasahan nila sa akin na pinanghawakan nila sa loob ng maraming taon. Sa makatwid, kailangan kong patuloy na magkunwari. Anong klaseng pagbabalat kayo iyon? Matagumpay mong ginawang dakilang tao at Superman ang iyong sarili. Gusto kang lapitan ng mga kapatid para pagtanungan, konsultahin, at hingan pa nga ng payo tungkol sa anumang problemang kinakaharap nila. Tila hindi nila kayang mabuhay nang wala ka. Pero hindi ba't namimighati ang iyong puso? Inilantad ng mga salita ng Diyos ang tunay kong kalagayan. Kapag tinatalakay ang mga plano ng disenyo kasama ang lider, kailanman ay hindi naging malaya ang pakiramdam ko. Ang pangunahing dahilan ay talagang mapagmataas ang kalikasan ko at hindi ko hinahayaan ang sarili kong makagawa ng mga pagkakamali. Lalong hindi hinahayaang hindi maunawaan o magawa ang isang bagay. Iginigis ako ang sarili ko. Magmula nang maiangat ako para maging leader ng pangkat, naging maganda ang impresyon sa akin ng leader at pinahalagahan niya ako. Kaya nag-alala ako na sa paglalantad ng masyadong maraming pagkukulang sa gawain ko ay maaapektuhan ang tingin sa akin ng iba. Lalo na pagkatapos magkaroon ng mga issue sa poster ng pelikula na dinisenyo ko. Lalo pa akong naging maingat. Hinahayaan ko munang ibahagi ng iba ang mga opinyon nila para maiwasang maglantad ng masyadong marami sa sarili kong mga problema. Nang magkasama kami ng leader na nagsuri ng mga disenyo, nakapansin ako ng ilang issue. Pero natatakot akong magkamali. Kaya hindi ako nagsalita ng matapat. Kung minsan ay malinaw na wala akong plano para ayusin ang mga bagay-bagay, pero para maiwasang mahamak ng leader, nagkukunwari akong maraming alam. Ginagaya ang opinyon ng leader at sinasabing nakikita ko ang mga bagay-bagay sa parehong paraan. Nagkukunwari ako. Lantaran akong nagiging mapanlinlang. Hindi ako naglakas loob na sabihin, hindi ko nauunawaan, hindi malinaw sa akin ang tungkol dito. Palagi kong pinagtatakpan ang mga pagkukulang ko para umiwas sa pagkapahiya. Lubhang napakalaki ng malasakit ko sa reputasyon at katayuan. Ang totoo, dahil kasi simula ko pa lang na magsanay, ganap na normal na makagawa ng mga pagkakamali. Malinaw na nakikita ng lahat ang aktual na antas ng kasanayan ko. Kaya hindi ito kailangang pagtakpan. Kahit na makita ng mga kapatid ang mga pagkukulang ko, hindi nila ako hahamakin. Tutulungan nila ako. Pero pilit akong nagkunwaring alam ko ang lahat at kaya kong gawin ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para itago ang mga kapintasan at pagkukulang ko. Masyado akong hangal at ignorante. Patuloy akong nagtatago at hindi ko kayang maging matapat kapag nakikisalamuha sa iba. Masyadong mapagpaimbabaw, tuso, at mapanlinlang ang pamumuhay sa ganitong paraan. Kalaunan, nakabasa pa ako ng mas marami sa mga salita ng Diyos. Kahit ano pa ang konteksto, anuman ang tungkuling ginagawa niya, susubukan ng isang antikristo na magbigay ng impresyon na hindi siya mahina, na lagi siyang malakas, puno ng pananalig, at hindi kailanman negatibo.
Nang sa gayon ay hindi kailanman makikita ng mga tao ang kanyang tunay na tayog o totoong saloobin sa Diyos. Kung may mangyaring mahalaga at may magtanong sa kanya tungkol sa pagkaunawa niya sa pangyayari, nag-aalangan siyang ihayag ang pananaw niya. Sa halip ay hinahayaan niya ang iba na maunang magsalita. May mga dahilan ang kanyang pag-aalangan, hindi sa dahil wala siyang pananaw, kundi natatakot siya na mali ang pananaw niya, na kung sasabihin niya ito, papabulaanan ito ng iba, na mapapahiya lang siya, at kaya mas pinipili niyang manahimik tungkol dito. O kaya ay wala talaga siyang pananaw at hindi niya malinaw na nauunawaan ang usapin. Hindi siya naglalakas loob na magsalita ng padalos-dalos dahil sa takot na baka pagtawanan ng mga tao ang kamalian niya. Kaya wala siyang magawa kundi manahimik. Sa madaling salita, hindi siya agad nagsasalita ng mga pananaw niya dahil natatakot siyang mabunyag ang sarili niya kung ano talaga siya. Na makita ng iba na siya ay naghihikahos at kahabag-habag na nakakaapekto sa imaheng mayroon ang iba tungkol sa kanya. Kaya, pagkatapos magbahagi ng lahat ng kani-kanilang pananaw, kaisipan at kaalaman, ginagamit niya ang ilang mas matayog, mas kapani-paniwalang pahayag na ipinapalabas niya bilang sarili niyang pananaw at pag-unawa. Ibinubuod niya ang mga ito at ibinabahagi ang mga ito sa lahat. Kaya tumataas ang katayuan niya sa puso ng iba. Ang mga antikristo ay lubhang tuso. Kapag oras na para magpahayag ng pananaw, hindi sila kailanman nagtatapat at nagpapakita sa iba ng tunay nilang kalagayan. Hindi rin nila hinahayaang malaman ng mga tao kung ano talaga ang iniisip nila, kung ano ang kakayahan nila, kung anong klaseng pagkatao mayroon sila, kung anong klaseng kapangyarihan ng pag-unawa mayroon sila, at kung mayroon ba silang tunay na kaalaman sa katotohanan. Kaya, kasabay ng pagyayabang at pagpapanggap bilang isang espiritual at perpektong tao, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maitago ang totoo nilang mukha at tunay na tayog. Hindi nila inilalantad kailanman ang kanilang mga kahinaan sa mga kapatid. Hindi rin nila sinusubukan kahit minsan na kilalanin ang kanilang sariling mga kakulangan at kapintasan. Sa halip, ginagawa nila ang lahat para pagtakpan ang mga iyon. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na kahit ano pang tungkulin ang ginagawa ng mga antikristo o ang sitwasyong kinalalagyan nila, kailanman ay hindi nila ipinapahayag ng ganoon-ganoon lang ang mga opinyon nila kapag may nangyayari sa kanila. Hindi nila ipinapaalam sa iba ang tunay nilang kalagayan, ni ipinapaalam sa iba ang tungkol sa kakayahan o pagkatao nila, sa takot na mailantad ang mga kahinaan nila. Para itago ang mga pagkukulang nila, inaangkin pa nga nila ang magagandang mungkahi at ideya ng iba. Ibinubuod at inihaharap ang mga iyon na parang sila ang nakaisip sa mga iyon. Maling ipinaiisip sa iba na may kabatiran at kakayahan sila. Sa gayon ay natatamo ang layong hangaan at sambahin ng iba. Nang ikumpara ko ito sa sarili ko, nakita kong ang pag-uugali ko ay kaparehong-kapareho ng sa isang antikristo. Noong tinatalakay namin ng leader ang isang plano ng disenyo, natatakot akong hindi magiging maganda ang tingin ng leader sa mga profesional kong kasanayan. Kaya kapag ipinapahayag ang opinyon ko, sinisiguro kong magsalita ng malabo
Nagkukunwaring nakakaunawa at ginagaya ang lider. Kumilos ako na parang pareho ang opinyon ko sa lider. Ginagamit ito para itago ang mga pagkukulang ko. Sa pagbabalik tanaw, ganito ko palaging ginagawa ang tungkulin ko. Para protektahan ang imahe at katayuan ko sa puso ng mga tao, kailanman ay ayaw kong makita ng iba ang mga pagkukulang o kapintasan ko. Malinaw na may mga isyong mabilisan ng nalutas sa pamamagitan ng pakikipagbahaginan sa isang taong nakauunawa. Pero inakala kong magmumukha akong walang kakayahan at mababa sa paghingi ng tulong sa iba. Kaya mas ginusto kong palihim na maghanap ng mga material at mag-isang maghirap para tukuyin ang mga bagay-bagay at hindi ako humingi ng payo mula sa iba. Humantong ito sa mababang kahusayan sa gawain at mga pagkaantala sa ibang gampanin. Palagi kong gustong magbalat kayo bilang isang taong alam at kayang gawin ang lahat ng bagay. Nagkukunwari para sa iba. Hindi ba't inililihis ko ang mga tao? Ang mga antikristo ay palaging nagtatago at nagbabalat kayo sa ganitong paraan. Nililinlang at inililihis nila ang mga tao sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa tunay nilang tayog. Inaakay ang mga tao na humarap sa kanila. Ano ang ipinagkaiba ng pag-uugali ko sa pag-uugali ng isang antikristo? Ang ibinubunyag ko ay ang disposisyon ng isang antikristo. Natakot ako sa realisasyong ito. Pakiramdam ko kung hindi ako magbabago, mabubunyag at matitiwalag ako. Agad akong nagdasal sa Diyos, handang magsisi at magbago. Ayaw ko nang magbalat kayo at manlinlang ng iba para protektahan ang pride at imahe ko. Kalaunan, naghanap ako ng isang landas ng pagsasagawa batay sa mga problema ko. Nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang anumang problemang lumilitaw, anuman iyon, at huwag magbalat kayo o magkunwari para sa iba sa anumang paraan. Ang iyong mga pagkukulang, iyong mga kapintasan, iyong mga pagkakamali, iyong mga tiwaling disposisyon, maging ganap na bukas tungkol sa lahat ng ito at makipagbahaginan tungkol sa lahat ng ito. Huwag mong itago ang mga ito sa loob mo. Ang pagkatutong buksan ang iyong sarili ang unang hakbang tungo sa buhay pagpasok. At ito ang unang balakid na siyang pinakamahirap malampasan. Kapag nalampasan mo na ito, madali nang pumasok sa katotohanan. Ano ang ipinahihiwatig ng paggawa sa hakbang na ito? Nangangahulugan ito na binubuksan mo ang puso mo at ipinapakita ang lahat ng nasa loob mo, mabuti o masama, positibo o negatibo. Inilalantad ang iyong sarili para makita ng iba at ng Diyos. Walang itinatago sa Diyos, walang pinagtatakpan, walang pagpapanggap, walang panlilinlang at panluloko, at bukas at matapat din maging sa ibang mga tao. Sa ganitong paraan, nabubuhay ka sa liwanag at hindi ka lamang sisiyasating mabuti ng Diyos, kundi makikita rin ng ibang mga tao na kumikilos ka ng may prinsipyo at may antas ng kalinawan. Hindi mo kailangang gumamit ng anumang mga pamamaraan para protektahan ang iyong reputasyon, imahe at katayuan, ni hindi mo kailangang pagtakpan o ikubli ang iyong mga pagkakamali. Hindi mo kailangang makisangkot sa mga walang saysay na pagsisikap na ito. Kung mabibitiwan mo ang mga bagay na ito, labis kang mapapahinga
mamumuhay ka ng hindi napipigilan o walang pasakit, at mamumuhay ka ng lubusan sa liwanag. Mula sa mga salita ng Diyos, nakahanap ako ng isang landas ng pagsasagawa. Kapag ginagawa ang tungkulin ng isang tao at nahaharap sa mga bagay na hindi niya maunawaan o kaya, dapat siyang mas magtapat at humingi ng tulong sa iba at maging isang matapat na tao. Dapat na maging totoo ang isang tao at huwag protektahan ang sarili niyang reputasyon. Sa ganoong paraan, pwede siyang maging naaayon sa mga layunin ng Diyos at magkaroon ng pag-usad. Pero inisip ko lang ang pride ko. Palaging itinatago ang mga pagkukulang ko at nagbabalat kayo. Hindi ko isinaalang-alang kung gaano kaayos na gagawa ang gawain, ni kung paano pagbubutihin ang mga profesional na kasanayan ko. Hanggang sa puntong iyon, hindi ko naarok ang mga prinsipyo. Hindi bumuti ang mga kasanayan ko at hindi ko ginagawa ang tungkulin ko ng pasok sa pamantayan. Ano ba ang punto ng pagsubok lang na ingatan ang pride ko? Kung susundin ko ang mga hinihingi ng Diyos at kikilos ako bilang isang matapat na tao, kahit na maaaring medyo magdusa ang reputasyon ko, pwedeng mapabuti ang mga kasanayan ko at pwede kong magawa ng mas maayos ang mga tungkulin ko at malulugod ang Diyos. Hindi ba't magiging higit na mas mabuti iyon? Nang maisip ito, nagdasal ako sa Diyos, handang magsisi. Kalaunan, kapag nakikipag-usap sa iba, hindi ko itatago kapag may hindi ako nauunawaan at aktibo kong idinudulog sa grupo ang mga tanong ko para mapagtalakayan. Naging malaya ang pakiramdam ko dahil sa pagsasagawa sa ganitong paraan at may nakamit ako mula sa iba. Pagkatapos, gumawa ako ng paghahanap. Napapaisip na, bakit ba hindi ko matingnan ng tama ang mga pagkukulang ko pagkatapos maiangat bilang leader ng pangkat? Anong mga maling pananaw ang kumokontrol sa akin? Habang naghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nahalal ng mga kapatid na maging leader o iniangat ng sambahayan ng Diyos para gawin ang isang tiyak na gawain o gampanan ang isang tiyak na tungkulin, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang espesyal na katayuan o posisyon o na ang mga katotohanang nauunawaan niya ay mas malalim at mas marami kaysa sa ibang mga tao. Lalo nang hindi ito nangangahulugan na ang taong ito ay kayang magpasakop sa Diyos at hindi siya ipagkakanulo. Tiyak na hindi rin ito nangangahulugan na kilala niya ang Diyos at isa siyang taong may takot sa Diyos. Sa katunayan, hindi niya natamo ang anuman dito. Ang pag-aangat at paglilinang ay pag-aangat at paglilinang lamang sa prangkang salita at hindi katumbas nito na pauna na siyang itinalaga at sinang-ayunan ng Diyos. Kaya, ano ang pakay at kabuluhan ng pag-aangat at paglilinang sa isang tao? Ito ay na ang taong ito ay iniaangat bilang isang individual para makapagsagawa siya at para siya ay espesyal na madiligan at magsanay na nagbibigay daan sa kanya na maunawaan ang mga katotohanang prinsipyo at ang mga prinsipyo, kaparaanan at sistema ng paggawa ng iba't ibang bagay at ng paglutas sa iba't ibang problema. Gayon din kung paano pangasiwaan at harapin ang iba't ibang uri ng kapaligiran at mga taong nakakaharap niya alinsunod sa mga layunin ng Diyos at sa paraan na pumoprotekta sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Batay sa mga puntong ito, ang mga taong may talento na iniaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos
ay mayroon bang sapat na kakayanang isagawa ang kanilang gawain at gampanan ng maayos ang kanilang tungkulin sa panahon ng pag-aangat at paglilinang o bago ang pag-aangat at paglilinang? Siyempre wala. Sa makatwid, hindi maiiwasan na sa panahon ng paglilinang, mararanasan ng mga taong ito ang pagpupungos, paghatol at pagkastigo, paglalantad at maging ang pagtatanggal. Ito ay normal. Ito ay pagsasanay at paglilinang. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na kapag iniaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang isang tao, hindi ito nangangahulugang nauunawaan na ng taong ito ang katotohanan at may realidad na siya o ganap na niyang naaarok ang mga prinsipyo. Ang pag-aangat ay isang pagkakataon lang para magsanay at hinihingi nito sa mga tao na tingnan ng tama ang mga pagkukulang nila. Naging masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. Iniisip na ang ibig sabihin ng pagkakaangat ko bilang leader ng pangkat ay kailangan kong magkaroon ng mas mahusay na kakayahan, mga kasanayan, at ibang ganoong mga katangian kaysa sa iba. Inilagay ko ang sarili ko sa isang pedestal at para maiwasang makilatis ako ng iba, nagbalat kayo at nagtago ako. Gumamit ng lahat ng uri ng panlalansi para itago ang mga kapintasan ko. At kahit kapag nagbabahagi ng opinyon, labis kong iniisip ang mga bagay-bagay. Hindi ako matapat kapag nakikisalamuha sa iba at ginagapos ko ang sarili ko hanggang sa punto ng pagkapagod. Sa pagninilay-nilay, ang pagkakaangat para maging leader ng pangkat ay isa lang pagkakataon para magsanay. Itinulak ako ng sitwasyong ito na hangarin ang katotohanan at gawin ang mga tungkulin ko ayon sa mga prinsipyo. Normal na magkaroon ng mga pagkukulang at paglihis sa paggawa ng tungkulin ko. At magagamit ko ang mga pagkakataong ito para punan ang mga pagkukulang ko. Para sa pamamagitan ng karanasan, makaunawa ako ng mas maraming katotohanan at makaarok ng mas maraming prinsipyo. At unti-unti, magagawa ko na ang tungkulin ko ng pasok sa pamantayan. Sa hinaharap, dapat kong tingnan ng maayos ang mga pagkukulang ko at matutuhang maging praktikal. At dapat ay mas pagsikapan kong matuto ng mga prinsipyo at kasanayan. Ito ang dapat kong hangarin at pasukin. Minsan, ginagabayan kami ng leader sa gawain namin at hiningi niya sa aming magbigay ng mga opinyon namin sa isang backdrop. Narinig kong naiiba ang mga opinyon ng dalawang sisters sa opinyon ko at naisip ko magkapareho ang mga opinyon ng dalawang sister. Kung mali pala ako, magiging masyadong nakakahiya iyon. Iisipin ba nilang masyadong kulang ang kakayahan at panlasa ko? Nang maisip ko ito, nag-atubili ako. Naiisip na siguro dapat ay sumang-ayon na lang ako sa mga sister para hindi ako mahiya kung mali ako. Pero sa sandaling iyon, naalala ko ang mga salita ng Diyos na nauna kong nabasa. Dapat mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang anumang problemang lumilitaw. Anuman iyon, at huwag magbalat kayo o magkunwari para sa iba sa anumang paraan. Ang iyong mga pagkukulang, iyong mga kapintasan, iyong mga pagkakamali, iyong mga tiwaling disposisyon, maging ganap na bukas tungkol sa lahat ng ito. At makipagbahaginan tungkol sa lahat ng ito. Huwag mong itago ang mga ito sa loob mo. Hindi mo kailangang gumamit ng anumang mga pamamaraan para protektahan ang iyong reputasyon, imahe, at katayuan. Ni hindi mo kailangang pagtakpan o ikubli ang iyong mga pagkakamali.
Hindi mo kailangang makisangkot sa mga walang saysay na pagsisikap na ito. Kung mabibitiwan mo ang mga bagay na ito, labis kang mapapahinga. Mamumuhay ka ng hindi napipigilan o walang pasakit at mamumuhay ka ng lubusan sa liwanag. Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang landas ng pagsasagawa. Tama man o mali ang opinyon ng isang tao, dapat niya itong banggitin para hanapin at pagbahaginan kung mayroon siyang hindi nauunawaan. Ito ang ibig sabihin ng pagiging responsable sa tungkulin ng isang tao. Lumiwanag ang puso ko sa kaisipang ito at nagdasal ako sa Diyos. Handang isantabi ang pride ko at sabihin ang totoo. Laking gulat ko, sumang-ayon ang leader sa opinyon ko at binigyan niya kami ng ilang tagubilin para sa mga pagbabago. Pagkatapos makinig, naging mas malinaw ang pagkaunawa ko. Nadama ko na ang hindi pagpoprotekta sa pride ko at hindi pagtatago, ang pagiging matapat at pagsasabi ng totoo ay nagdala ng kapayapaan at kapanatagan sa puso ko. Ngayon, hindi na ako napipigilan ng pride ko at kaya ko nang talakayin sa mga kapatid ng hayag at simple ang mga bagay na hindi malinaw sa akin. Nang ipaalam ng leader ang mga problema ko, kaya ko nang tanggapin ang mga iyon, tingnan ng tama ang mga pagkukulang ko, at maghanap ng mga nauugnay na prinsipyo at propesyonal na kaalaman para matutuhan. Pagkalipas ng ilang panahon, nagkaroon ako ng kaunting pag-usad sa mga teknikal na kasanayan ko at mas kaunti na ang pagkakamaling nagagawa ko sa mga tungkulin ko. Sa pamamagitan ng karanasang ito, talagang napagtanto ko na pinagpapala ng Diyos ang matatapat na tao at kinasusuklaman ang mga mapanlinlang na tao at na hindi nakakahiyang aminin ang mga kapintasan at pagkukulang ko at isagawa ang pagiging isang matapat na tao. At nagdadala ng kapayapaan at kapanatagan sa puso ko ang pagsasagawa sa ganitong paraan.